Mga kapatid, lalo na po sa mga kabataan dyan, dadalhin ko kayo sa palasyo, sa sentro ng gobyerno dito sa Pilipinas. Kapag narinig mo ang Malacanang, automatic yan na presidente agad ang naiisip. Pero alam nyo bang ang palasyong ito ay may mahigit 2 siglong kasaysayan? Ang Malacanang Palace ay itinayo noong 1750 bilang summer house ng isang mayamang negosyanteng Kastila. Hindi pa po ito ang sentro ng kapangyarihan noon. Kumbaga, para lang itong bakasyunan sa tabing ilog. At bakit nga ba doon? Dahil katabi po ito ng Pasig River. Noong panahon ng Kastila, bangka ang pangunahing transportasyon kaya madaling marating ang lugar mula sa Maynila. Kalaunan, ginawa po itong opisyal na tirahan ng Gobernador General ng Espanya sa Pilipinas. Nang dumating naman ang mga Amerikano noong 1901, sila rin ang tumira rito bilang sentro ng kanilang pamahalaan. At nang maitatag ang Commonwealth noong 1935, dito na po nanirahan ang unang Pangulo ng bansa na si Manuel L. Quezon. Isa pang trivia mga kapatid, hindi lang iisang gusali ang Malacanang katulad po ng nakikita nyo sa mga larawan. Isa po itong malawak na complex na may mga opisina, museo at mga bulwagang ginamit sa mahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa. Mga kapatid, lalo na po ang mga kabataan, tandaan ninyo na ang palasyo ng Pangulo ay higit 200 years ng testigo ng kapangyarihan, politika at kasaysayan na gaya ng K. Alaman ay K. Yamanan. K. Okay. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.